ng likes at shares sa social media ang ipinamalas na kabutihan loob ni SPO1 Ariel Camiling nang tulungan niya ang mag-asawa na na-stuck ng matagal dahil sa kanilang nasirang sasakyan sa kahabaan ng EDSA. Pinag-usapan at kinilala hindi lang ng pulisya, kundi maging ng lokal ng pamahalaan ng Quezon City ang kanyang serbisyong makatotohanan. Ang matulunging si SPO1 Camiling ating kilalanin. Napakagandang katangian ang pagiging matulungin. Ito'y likas sa marami sa ating mga Filipino, lalo na at kung pamilya o mga kaibigan natin ang ating tinutulungan. Ngunit pag hindi natin kakilala, sa panahon ngayon ay marami sa atin ang mag-aalangan o magdadalawang isip na tumulong. Sa kaso ng isang pulis ng Quezon City Police District o QCPD, partikular ng Police Station 8 sa Project 4 Quezon City, lumutang ang napakagandang katangian ni SPO1 Ariel Camiling kung saan ay tinulungan niya ang mag-asawa na na-stuck sa Gate 4 near White Plains at People Power Monument along EDSA northbound. Matapos masiraan ng sasakyan habang papunta sana silang mag-asawa sa Children's Family Day sa school. Ilang oras silang namroblema roon at dumating sa puntong muntik nang ma-tow away ang kanilang sasakyan. Sa gitna ng pamumroblema ay dumating si SPO1 Camiling na napadaan lamang habang nagpapatrolya sa EDSA. Sa pagtatanong ng pulis sa mag-asawa ay nalaman ng pulis ang problema ng dalawa sa kanilang sasakyan. Sa pagtatanong ay nalaman niyang nasira ang piyesa. Ang distributor ng kotse ng mag-asawa, nasira o nabali ang pinaka-spring ng contact point nito. Matapos i-check ay nalaman ni SPO1 Camiling na kailangan na itong palitan. Mabuti na lamang at may dalang pamalit na piyesa ang mag-asawa. Hanggang sa matapos ang problema at umandar ang sasakyan. Nag-alok kahit pampamerienda ang mag-asawa sa matulunging pulis, ngunit hindi ito tumanggap. Tuwang-tuwa ang mag-asawa na hindi sila iniwan ni SPO1 Camiling hanggang hindi nasisiguro ng mamang pulis na okay na ang lahat. Dahil sa magandang encounter na iyon na pinost ni Mrs. Joan Angeles de los Santos sa kanyang timeline sa Facebook ang kanilang experience with mamang pulis. Umani ito ng shares and likes sa social network hanggang sa napag-usapan na. Tunay na nakakataba ng puso at nakapagbibigay ng inspirasyon ang kabaitan ni SPO1 Camiling para sa ibang tao. Nitong Lunes ng umaga, sa flag raising ceremony sa Quezon City Hall na pinangunahan ni na Mayor Herbert Bautista and Vice Mayor Joy Belmonte sa pakikipagtulungan ng People's Law Enforcement Board Association of Quezon City Incorporated or PLEB, pinarangalan ang mga pulis at police station sa Quezon City. Ang makabuluhang mensahe ng PLEB at ni Police Senior Superintendent Joel D. Pagdilaw nung umagang iyon. Kami po ay natutuwang maging bahagi sa pagbibigay ng parangal sa mga natatanging miyembro ng Quezon City Police District ngayong umaga. Ang parangal na ito ay naglalayong magbigay ng pagkilala at inspirasyon sa mga piling kapulisan sa gitna po ng mga pagsubok na kanilang hinaharap sa kasalukuyan. Bagamat alam namin na ang layunin ng PLEB ay ang linisin ang mga reklamo laban sa mga tiwaling pulis, alam din namin na dapat ning bigyang pansin ang tapat sa kanilang mga tungkulin. Gusto ko pong ipabatid ang taos-pusong pasasalamat ng buong Quezon City Police District sa pag-imbita sa amin dito ngayong umaga. Sa pamumuno ni Mayor Herbert Bautista, kasama si Vice Mayor Joy Belmonte at mga buo na konseyo sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto at suporta para sa amin. Kami ay natutuwa at meron na namang programa ang Quezon City Government para sa aming mga pulis. Tulad nito na magsisilbing hamon para sa amin, hindi lamang para sa parangal, kundi para higit naming magampanan ang aming mga tungkulin bilang mga alagad ng batas. Isa sa mga pinarangalan ng Quezon City Government at Quezon City Police District nung umagang iyon ay si matulunging pulis o Wonder Cop na si SPO1 Ariel Camiling. Hereby awarded to SPO1 Ariel A. Camiling for the courtesy and assistance rendered to Mrs. Joan A. de los Santos and her husband, whose vehicle broke down and got stuck along the northbound lane of EDSA, Quezon City on October 11, 2014. Without asking anything in return,
thereby earning their trust, confidence, and respect in the police force. Your selfless deed to help people in an outer attribute of a true public servant, especially at the time when citizens are staunch critics of government employees. Your professionalism embodies the ideals and standards of the Quezon City local government and the QCPD in particular, worthy of emulation by others. Given this 20th day of October 2014 at Quezon City Hall, Elliptical Road, Quezon City, signed City Mayor Herbert Constantine M. Bautista. Ang kahulugan ng award na ito para sa kanya. Award po ng QCPD at ng Quezon City po sa inyong ngayong umaga po. Sa binigay na award sa akin, ng commendation, ako'y natutuwa sa kanilang pagtanggap ng aking ginawang sambagay para sa ating nangangailangan na tulong sa ating mamamayan. Kasi isang pulis na katulad ko na binigyan nila ng award dahil aking pangpaigtingin na aking pagtulong o pagsuporta sa ating mga mamamayan na nangangailangan pa ng tulong. Sa kasalukuyan ay inaabot ng matinding hamon ang pambansang pulisya dahil sa ilang di kanais-nais na issue tungkol sa ilang pulis ang masasabi ni SPO1 Camiling dito. Ako'y nalulungkot sa mga balitang kumakalat na maraming nasasadlak sa hindi tamang gawain ng mga ibang kapulisan. Subalit marami pa rito ang mas matitino at mahuhusay na pulis na handa talagang tumulong sa mamamayan. Ilan lamang yung mga naliligaw ng landas sa kapulisan. Mas marami pa rin ang mabubuting pulis. Tinanong namin si SPO1 Camiling kung bakit dapat maging matulungin ang lahat ng pulis ng bansa. Dapat makiisa ang lahat ng kapulisan sa kabutihan na nagawa ng isang pulis para magtiwala ang lahat ng mamamayan o lahat ng ating mga kababayan at hindi mangiming lumapit sa pulis pagka kailangan nila ng mga tulong. Lumapit lang sila sa kapulisan at handa naman ng pulis na tumulong sa kanila sa abot ng kanilang makakaya. Si SPO1 Ariel Camiling ay ipinanganak sa Caloocan City at lumaki sa Malabon City. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Gregorio Camiling Sr. at Soledad Pable Camiling. Siya ay pang-anim sa 9 na magkakapatid. Nagtapos siya ng high school sa Arellano University sa Malabon at kolehiyo sa Philippine College of Criminology sa kursong BS Criminology. May asawa, mga anak at may mga apo na siya ngayon. Samantala, nung umagang iyon sa flag ceremony ng Quezon City Hall ay pinarangalan din ang top 2 best police stations ng QCPD na pinagwagihan ng mga sumusunod. Eastwood Police Station PS12 at Novaliches Police Station PS4. Third placer ang Camunin Police Station at fourth placer ang Cubao Police Station. Top 2 best community precincts naman ang Police Community Precinct Tourist Police Assistance Center or TPAC ng Police Station 7 at ang PCP3 ng Station 3. Ako po at 10 ng aking Eastwood Police Station family ay taus-pusong nagpapasalamat sa Quezon City Police Law Enforcement Board sa karangalang iginawad nila sa amin ngayong araw na ito. Alam naman po natin na ang pleb ay siyang lumilitis sa mga pulis na may nagawang hindi naaayon sa batas. Kaya isa pong napakagandang at napakalaking karangalan po para sa amin na kami ay makatanggap sa pleb ng ganito pong karangalan. At asahan naman po ninyo, at asahan po ng ating mga mamamayan, na ang Eastwood Police Station po ay magtatrabaho lalo dahil ito po ay isang hamon lalo sa amin na lalo namin pagbutihin ang aming serbisyong makatotohanan na inaasahan sa amin ng ating mamamayan. Maraming salamat po.
Narito ang masasabi ni Officer in Charge ng QCPD na si Police Senior Superintendent Joel D. Pagdilar. Bali, nagpapasalamat kami sa People's Law Enforcement Board kasi alam natin yung pleb is sa other part niya, yung mga gumagawang pulis na hindi maganda, pinaparusahan. Ito naman yung other part na pinupuri nila yung mga pulis na gumagawa ng mga kabutihan at magandang pagsiservisyo sa kanilang bilang alagad ng batas. Yes, sir. From different police stations ng QCPD, sir, ay marami pong maituturing ng mga makabagong bayani na pulis. Ano pong masasabi niyo sa kanila, sir? Unang-una, siyempre natutuwa tayo at itong mga pulis na to hindi lang napapansin. Dito sila napapansin sa mga ganitong paraan, sa mga parangal at nakikita ng mga mamamayan, lalo-lalo na dito sa lungsod ng Quezon, na maraming mabuting pulis, na maraming ginagawa mabuti para maging quiet ang peace and order natin dito sa ating lugar. Sir, ano po yung patuloy na maasahan ng taong bayan, ng mga mamamayan sa mga pulis po ng QCPD? Unang-una, itong kailangan yung community engagement, no? Hindi kaya ng pulis na talagang pamunuan lahat. May mga gaps tayo na nakikita sa crime prevention. So ito, laging yung kasama natin ang community rito, ang mamamayan, para katulong natin sa pagsugbo laban sa krimen. Nagpadala naman ng papuri ang hepe ng Project 4 Police Station 8 na si Police Superintendent Danilo Yauco Pecania para sa ating Wonder Cup. Anya, in behalf of officers and men of Police Station 8 Project 4, we would like to congratulate SPO1 Ariel Camiling for the job well done. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi matutumbasan ng anumang salapi at ikaw ay dapat pamarisa ng kapwa mo pulis. Ipinagmamalaki ka namin SPO1 Ariel Camiling. Dahil sa ipinakitang kabaitan at pagiging matulungin ni SPO1 Ariel Camiling, may mga taong nabubuksan ng isip na hindi lahat ng pulis ay masama at corrupt tulad ng mga pinapaksa sa radyo, telebisyon o social networking sites. Ang pagiging matulungin ni SPO1 Ariel Camiling ay dapat maging halimbawa sa lahat ng pulis at kawani ng gobyerno na ang paglilingkod sa kapwa ay isang kalugod-lugod na bagay at dapat nating isabuhay sa araw-araw tungo sa magandang relasyon ng bawat isa sa atin. Ang pagsisilbi at pagtulong ng walang hinihiling kapalit ay napakagandang katangian na dapat taglayin ng bawat tao. Ang pulis at your service ay sumasaludo sa iyong ginawa at sa iyong pagiging matulungin, SPO1 Ariel Camiling. Naway dumami pa ang katulad mo sa ating mga alagad ng batas.